Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno rin ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, LRT2 may handog na libreng sakay sa mga kababaihan sa March 8 bilang pagdiriwang ng International Women's Day. Dividend rate at return rate ng regular savings at MP2 inanunsyo na ng Pag-ibig Fund. Highest dividend payout na itala sa taong 2025. Calabarzon nanguna bilang pinakabinibisitang rehiyon ng mga domestic traveler. ECSO Coral, wagi sa Korea International Choir Competition 2026. Filipino runners, binasag ang national record sa Tokyo Marathon. At Alden Richards, kinilalang 2025 Most Valuable Taxpayer. Sa ating unang The Better News ngayong araw, para ito sa mga kababaihan dahil may handog na libreng sakay ang Light Rail Transit Authority o LRT Line 2 sa lahat ng mga babaeng pasahero this coming Sunday, March 8 bilang pagdiriwang ng International Women's Day. Ayon kay LRT Administrator Hernando Cabrera, ito'y bilang pagbibigay pugay sa lakas, dedikasyon at inspirasyon na naibibigay ng isang Pilipina sa bansa. Ang naturang free ride ay aarangkada mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at magpapatuloy mula alas 5 hanggang alas 7 naman ng gabi. Sa kaugnay na balita, maliban sa silong mula sa sikat ng araw at panangga mula sa buhos ng ulan, mas presko na rin sa mata ang pagdaan ng mga commuter sa tulay na nagkokonekta sa LRT1 Dorotayo Jose at LRT2 Recto Stations. Kung bakit nga ba, alamin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. Mas maliwalas, mas malinis at mas presko na ang pagtawid ng mga pasahero mula at patungo sa LRT1 Doroteo Jose Station at LRT2 Recto Station sa Maynila. Ito ay sa tulong ng Green Spaces Restoration at Maintenance Project na pinangunahan ni LRTA General Services Manager Pepito Aranzazo kasunod ng sunog na sumiklab sa Recto noong 2023. Dito nag-install ng panibagong mga halaman sa Recto Link Bridge na isinabay rin sa pagpapalit nito ng bagong bubong. Higit sa pagsasaayos ng kondisyon ng station facilities, layon din ito na ipakitang dedikasyon ng Light Rail Transit Authority tungo sa environmental sustainability at pagkalinga sa mga pasahero. Saklaw rin ang programa ang replanting activities sa loob din mismo ng LRTA Depot sa Santolan sa Pasig. Matatandaan na umani rin ng papuri ang LRTA kamakailan sa pagsusulong ng mas inklusibong workforce. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagtala ang Pag-ibig Fund ng pinakamataas na dividend payout o halaga ng ibinalik sa mga member nito sa taong 2025 na umabot sa higit 60 billion pesos. Kasabay niyan, inanunsyo na rin ito ang dividend rate at return rate para naman sa Pag-ibig regular at MP2 savings. Balikan ang mga kaganapan sa report ni Dustin Bayot. Inanunsyo na ng Pag-ibig Fund ang dividend rates para sa regular savings at MP2 program para sa taong 2025. Sa isinagawang Chairman's Report dito sa PICC. Pag-ibig regular savings for 2025 is 6.62%! Gentlemen, the return rate for the Pag-ibig MP2 savings for 2025 is 7.1%! Congratulations, Pag-ibig Fund and all members! Dito
Ito ang ginawang pag-anunsyo ng Pag-ibig Fund para sa dividend rate ng regular savings at return rate ng MP2 savings para sa bawat miyembro nito. Pareho ito mas mataas kumpara sa 6.60% dividend rate ng 2024 at 7.10% return rate ng kaparehong taon. Nagdaglala rin ng Pag-ibig Fund ang pinakamataas na dividend payout o perang ibinalik sa mga members nito sa halagang 64.34 billion pesos na siyang pinakamataas sa kasaysayan na naturang state-run corporation. Ayon kay Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta, patunay raw ito ng patuloy na suporta sa pag-ibig at tiwala ng mga miyembro nito sa pag-ibag ng kanilang pera para sa kanilang kinabukasan habang mas ginagawang abot kaya ang bawat tahanan. All these accomplishments show one thing. Pag-ibig Funds is strong, is stable, and ready to deliver in steadfast support of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive to provide our fellow Filipinos with better and more dignified lives under a bagong Pilipinas. Base sa ulat ng Pag-ibig, nakapaglabas ito ng 140.54 billion pesos para sa housing loans, nakatumbas ng 90,727 housing units para sa bawat pamilyang Pilipino. Binigyan din dito ng chairman ng Pag-ibig Board of Trustees at Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary na si Jose Aliling ang mga programa para sa pabahay na layong mabigyan ng disenteng tahanan ang mga Pilipino. Ginawa natin, binuksan natin yung expanded pambansang pabahay para sa Filipino program or expanded 4PH. Sa tulong po ng SHFC, binuksan natin ulit yung Community 4PH program. Sa tulong po ng LHA, binuksan natin ulit yung rental housing program. Ito pong mga programa nito ay nag-a-address dun sa mga informal settlers natin. Bukod dito, tiniyak din ang pagkakaroon ng pagkakataon ng mga nasa working class na maka-access sa murang pabahay sa ilalim naman na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Sa datos ng Pag-ibig, 23.12 billion pesos ang approved loans para sa expanded 4PH program. Kung saan higit 8 billion dito ay nilabas para sa pag-finance ng higit 7,000 bahay noong taong 2025. Samantala sa kabuuan, abot na sa higit 17 milyong Pilipino ang aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund. We remain committed to our twin inseparable mandates to help our members grow and protect their savings and to make decent, affordable home financing more accessible for more Filipino families. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman mula sa tourism sector dahil tinatayang nasa mahigit 80 milyong piso ang naging kabuuang kita ng bansa sa naganap na Paris Dive Show sa France noong Enero. Mas mataas ng 43% kumpara sa naging sales noong nakaraang taon. Ang mga detalye ihahatid ni James Galange. Muling namayagpag ang Pilipinas sa nagdaang 2026 Paris Dive Show Tourism Exhibit sa France noong January 8 to 11. Kung saan sa naturang dive show, ibinida ang ilan sa mga natatanging dive sites ng bansa tulad ng Tuba-Taha Reefs Natural Park, Bohol, Anilao, Cebu, Puerto Galera, Dumaguete, Ticao Island at Southern Leyte. Dumalo sa naturang 4-day exhibit ang iba't ibang scuba divers, entrepreneurs, manufacturers, diving centers, training organization at travel agents upang tignan ang bansa bilang isang tourism venture. Sa isang 90 square meter Philippine Pavilion, makikita iba't ibang larawan ng mga isla at produkto mula sa 12 Department of Tourism accredited dive operators. Layo nitong maipakita at ipaliwanag sa global market ang biodiversity at sustainability na mayroon ng mga karagatan sa bansa. Gayun din ang isinusulo ng ecotourism mantra ng kagawaran. Dito nagawang kumita ng bansa ng tinatayang nasa 80 million pesos, mas mataas ng 43% kumpara noong nakarang taon na nakakuha ng mahigit 56 million pesos. Matatandang noong nakarang taon, nasungkit ang Pilipinas ang ikapatong sunod-sunod na pagkilala sa World Travel Awards o WTA bilang World's Leading Diving Destination. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanguna naman ang Region 4A Calabarzon bilang pinakabinibisitang rehiyon ng mga domestic traveler sa Pilipinas. Umabot kasi sa 77.5 million na domestikong biyahe ang naitala nito mula taong 2008 hanggang 2024. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja.
Nanguna ang Calabarzon bilang pinakabinibisitang rehiyon ng mga domestic travelers sa Pilipinas mula 2008 hanggang 2024 ayon sa isang komprehensibong tourism sectoral review ng Philippine Institute for Development Studies. Gamit ang datos mula sa Department of Tourism at Philippine Statistics Authority, nakapagtala ang Region 4A ng humigit kumulang 77.5 milyong domestikong biyahe sa loob ng 16 years. Noong 2024, umabot ng 10,863,098 ang naitalang overnight travelers sa rehiyon na binubuo ng 10,680,294 domestikong biyahe at 182,804 overseas Filipinos at mga dayuhang bisita. Patuloy na umaakit ang Calabarzon sa mga biyahero dahil sa mga makasaysayang lugar sa Cavite, mga simbahang dinarayo sa Laguna, mga diving site sa Batangas, mga likas na tanawin sa Rizal at mga kilalang pista sa Quezon. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hashtag Pinoy Pride. Itinanghal na kampiyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Coral sa ginanap na Korea International Choir Competition 2026. Tinalo lang naman nila ang mahigit sa 40 groups na nagmula sa iba't ibang bansa na lumahok din sa naturang prestiyosong kompetisyon. Panoorin ang report na ito. Tinanghal na big winner ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Coral matapos itong manalo sa Grand Prix Champion sa Korea International Choir Competition 2026. Tinalo lang naman nila ang nasa 47 iba pang grupo sa highly competitive event na ginanap sa Incheon National University nitong March 1. Kabilang sa tinalo ng PCSO Coral ang iba pang koro mula sa Indonesia, South Korea, Taiwan, Malaysia, US at Poland. Nakuha ng PCSO Coral ang championship sa pamamagitan ng kanilang performances ng choir Natus in Bethlehem at Telucis Ante Ternimum sa finals na hinusgahan ng 14 na miyembro ng international jury na binubuo ng choral expert at music professionals. Bukod sa pagkapanalo ng top prize, ang PCSO Coral ay nagwagi rin ng gold medal sa parehong category na kanilang nilahukan, ang Sacred Music category at ang Mixed category. Dahil Grand Prix winner, ang grupo ay nakakuha ng pwesto sa prestigious Asia Choral Grand Prix na pinagsasama-sama ang mga top winning choirs mula sa mga major international choral competition sa buong rehiyon. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng palakasan, binasag ng 2 Filipino runners ang national record sa paglahok ng mga ito sa Tokyo Marathon. Kilalanin ng 2 Pinoy Pride sa Balitang Sports ni Matchpoint, Mili Borja. Binasag ng mga Filipino runner na sina Art Joy Torregosa at Sonny Wagdos ang mga national record sa marathon matapos ang kanilang pagtakbo sa Tokyo Marathon noong Linggo sa Japan. Nagtala si Torregosa ng oras na 2 oras, 23 minutes and 54 seconds upang pangunahan ng semi-elite category, lampas sa dating national record na 2 hours, 43 minutes and 31 seconds na itinakda ni Mary Joy Tabal noon pang May 2016. Samantala, tinapos ni Wagdos ang karera sa oras na 2 hours, 14 minutes and 37 seconds, nababasag sa matagal ng national mark na 2 hours, 18 minutes and 44 seconds na itinakda ng kanyang coach na si Eduardo Benavista noong 2004. Nagpakita rin ng lakas si Richard Salano matapos magtala ng 2 hours, 15 minutes and 8 seconds, isang oras na mas mabilis din kaysa sa dating national record. Ang mga resulta nito ay nagmarka ng isang mahalagang hakbang para sa Philippine Marathon Running sa international stage. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, nagpakitang gila sa nagdaang Hyrox Taiwan ang aktor na si David Licauco. Pero kung si pambansang Ginoo sa usapang fitness, si pambansang Bay Alden Richards naman nakatanggap ng pagkilala pagdating sa tamang pagbabayad ng buwis. Ang The Better News Report, ihatid ng ating showbiz, Angel.
Worth it ang isa't kalahating buwang paghahanda ni pambansang Ginoo David Licauco para sa nagdaang HYROX Taipei. Dahil ang aktor rank 1 sa lahat ng mga Pinoy na sumabak sa naturang Global Indoor Fitness Race. Habang nasa 53rd spot naman ito sa halos 2,000 participants at pang 19 sa 30 to 34 age group na may total time na 1 hour, 7 minutes, 48 seconds sa Men's Open Division. Sa Mayo nga, sasabak naman si David sa doubles division ng HYROX Hong Kong kasama ang aktor at former PBB housemate na si Vince Maristella. Samantala, sa iba pang balita, kabilang si box office king Alden Richards sa kinilalang Most Valuable Taxpayers para sa taong 2025 ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Para sa Kapuso Star, hindi lang ito isang personal achievement. Isa niya itong paalala sa responsibilidad bilang mamamayan ng bansa. Sa huli, nagpaalala itong hindi lang basta magbayad ng tamang buwis, kundi magbayad din sa tamang oras. Bukod sa pagiging aktor, si Alden din ay may mga negosyo. Kabilang na riyan ang Myriad Entertainment Corporation. Para sa DZRH-TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po nagtatapos ang aming paghahati ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon. Bukas, ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.